Tignan ninyo ito. Ano kayang pumasok sa isip ni kuya o ate? Ano ba to? Babae ba to? Babae ba siya? Babae or lalaki? So, ipinano niya, no? Pinatattoo niya yung pinatattoo niya yung mga albums ni Taylor Swift. So alam naman natin sikat si Taylor Swift at tignan nga ninyo yung ano niya ay 80 million followers na. Anong nangyari at nagawa niya ito? Oh no. Ano ba to? Paano ba tayo magre-react dito at alam natin marami ang magsasalita na naman dyan kapag pinuna natin to ng against sa ating sasabihin, kasi sasabihin nila ay my body, my rule. Tama ba? Katawan ko to, wag ninyo pakialaman. Yun ang sasabihin nila. Pero, di ba? Isip natin to. Mga cellphone natin to, computer natin to, nakita to sa publiko, public. At ito po sa tingin ko ni-repost na lang ni FTTM. So, I don't know ano yung FTTM o ano yung meaning ng acronym na yun. Anyway, ito ay naka-public, naka-post sa publiko. Natural, tanggapin mo, may magko-comment sa'yo na it's either nagpapatattoo din pero hindi ganyan, or it's either ayaw sa tattoo or neutral lang. Tanda mo, hindi natin mapipigil ang mga tao magkomento dahil meron tayong kalayaan. Ang bansa natin ay malaya, meron tayong demokrasya, magkomento, di ba? Tama, may kalayaan ka magpalagay niyan, may kalayaan din naman ng mga tao magkomento. So yun nga guys, bakit ba mahalaga na pinag-uusapan natin yung mga bagay na ito? Hindi natin masisisi sila, hindi natin sila pwedeng pilitin, hindi natin, kasi ako personally, di ba? Hindi ako nagpalagay ng anything na katulad ng ganyan, or syempre lalong lalo na yung ganyan, hindi talaga ako magpapalagay ng ganon. Pero kahit maliit, wala ako nyan. Dati naisipan ko yun, pero kalaunan naisip ko rin ay gusto ko yung wala, at mas maganda, mas astig pala pag wala. Sabi nga nila, pag punta ka sa kulungan ay yung pinakamaangas daw talaga doon ay yung hindi yung maraming tattoo, kundi yung walang tattoo. Pumasok ka ng walang tattoo, lumabas ka, ang dami mo ng tattoo, parang napagtripan ka or nilagyan ka ng dumi. Pero kung pumasok ka wala kang tattoo at lumabas ka wala pa rin tattoo, sabihin hindi ka nagalaw. Hindi ko alam kung aware kayo sa ganun, pero gayon pa man, diba, hindi natin pwedeng pilitin ng isa't isa sa paniniwala nila, paniniwala natin o kung ano pa man. Pero for the sake of this video ay ito ang aking opinion sa bagay na to. Pag-usapan muna natin na meron talaga silang mga kanya-kanyang dahilan. Yung iba ay self-expression lamang to show who they are o ano yung pinaniniwalaan nila, kung ano sila, kung ano pinaniniwalaan nila, kung ano pa man ay nag-express lang sila sa pamamagitan ng paglalagay noon. Pinapakita nila. Yan yung iba naman sa pingkultura o sa pakikisama ay para maging parte o pagpapakita na sila parte ng tradisyon or magpapakita na sila kasama sa grupo o samahan ay ginagawa yaon. No? Ginagawa yon. Pakikisama kung ano pa mang kahalin tulad nito. Yan ay ilan sa mga dahilan. Isa pa sa madalas na maririnig natin ay art ito, art, hindi art. Okay, artistic way nila ng pagpapakita ng kanilang sining, ng kanilang talento or art itself, 'di ba? Para sa atin, 'di ba, hindi natin sila pwedeng panghimasukan sa kanilang personal na pananaw. May kanya-kanya silang dahilan. Subalit, alam din natin yung mga epekto nito sa katawan, 'di ba? Yung health risk na meron sa pagtatutu, pag-i-ink ng balat, tinta, 'di ba? Ink, it can harm yourself. Ito ay may chemical, 'di ba? Kaya nga sabi ay delikado kasi pwede ka magkaroon ng komplikasyon sa dugo kasi pumapasok yung needle. Bagat tinatarak mo, maliit na panaksak lang, no? Matarak sa balat mo, nag-i-inject ng ink, umahalo yan. So skin problem pwede ka magkaroon. At yung isa sa pinakamabigat ay yung regret, yung pagsisiha mo, yung pinalagay mo. At marami hindi nakakaunawa na pag nagpalagay ka, syempre pinapakita mo, natural may magre-react sa'yo. At minsan isa yun sa pinagsisisihan
na dapat tinalo palagay, ang dami nyo sinasabi, diba? So, hindi naman tayo para mag-away-away dun sa bagay na yun. Pero, wag din naman ninyong pilitin ang tao na manahimik or hindi mag-react. So, ito para sa akin, kahit naman maliit, hindi maganda para sa akin. Pero, dito, kumbaga, sumagad-sagad na, no? Nagpalagay na talaga ng album. Pero, personal niya yun eh. Hindi natin pwede pakialaman. Pero, para sa akin, ang pangit, nagiging madumi. Siguro, mahal na mahal niya si Taylor Swift. Crush na crush niya, no? At pinatatunan niya pati album. Naging buhay na CD na siya. DVD. Ano ba? DVD kay CD. Wala lang ganun ngayon. Oh, nakakatawa rin mga comment dito, no? From songbook to songback. Pakamot nga dyan sa may bandang Shake It Off. Ang kati saan? Doon banda sa Enchanted. Pakamot sa 13 Clean. So yan guys. Kakatuwa lang yung mga tao dito sa comment section. Pero syempre ginamit na rin natin yung pagkakataon na ito na kung gaano ba ito nagiging takaw pansin sa mga tao. Pabor man o hindi pabor sa pagtatato. Okay guys. So hopefully ay walang nagagalit sa mga comment natin dyan. Hindi magkaroon lang, makapagbukas lang tayo ng diskusyon. Bakit kailangan umabot tayo sa ganitong level? Ano ang dahilan? Ano ang rason? Yung iba, sabi nga natin kanina, self-expression, culture, art, name it. Why? Minsan parang naiintindihan mo pa minsan yung iba, no? Magulang nila, tatay nila, Bible verse, gano'n. Pero mali pa rin. Pero kumbaga parang pwede pa natin piliting intindihin yun, pero mali pa rin. Lalo na pag pag-uusapan natin ang Bible. Pero 'di ba? Itong isang to parang namumukod tangi. Hindi ko lang kung may gumawa na nito. Meron na pag gumawa nito. May mga nakikita ko na mahabang sulatin. Pero may sinasabi yata doon. Dito literal na album eh. So siguro nga fan na fan talaga siya ni Taylor Swift. Baka gaya din sa mga K-pop idol ng mga tao, no? Hindi na bago. Pero ang bago dito, parang balak niyang punuin yung buong pagkatao niya ng album ni Taylor Swift. So ikaw, ano masasabi mo sa comment na sa video na ito, content na ito, sa usapin na ito? Ikaw ba? Ganyan ka rin ba? O against ka ba sa ganito? O talagang never kang nag-isip magpalagay ng tattoo kahit kailan maliit man malaki? So ano lang, kumbaga chill na kwentuang usapan lang. Comment ka lang dyan sa baba at pag-usapan natin ang gusto ninyo pag-usapan. Siyempre, kung bago ka lang sa channel natin, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. So yun na nga, hanggang dito na lamang. See ya and God bless you all. Bye-bye. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.